Sa isang maliit na kubo na nasa gitna ng isang liblib na baryo, nakatira ang batang si Iking at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Isko. 5 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang kanilang mga magulang dahil sa isang malubhang sakit. Wala silang ibang kamag-anak na matatakbuhan, kaya sa kabila ng murang edad, napilitang maging magulang si Isko para kay Iking. Trabahador sa isang pabrika sa bayan si Isko. Malayo ang nilalakad nito sa araw-araw para makarating sa trabaho. Kaya tuwing umaga, bago ito umalis, ay iniiwan nito ang mga gawaing bahay kay Iking. Ngunit sa tuwing may iutos si Isko kay Iking, ay palagi siyang may palusot para hindi niya yon magawa. Dahil para kay Iking, bilang bata ay wala nang mas importante kundi ang makapaglaro siya. Isang hapon, nasa labas ng bahay nila si Iking. May hawak siyang patpat na iniisip niyang isang espada, habang ang puno ng mangga, ang kunwari ay ang kanyang kalaban. Iking! Iking, ano na? Bakit hindi mo pa nililigpit ang mga kahoy sa likod ng bahay? Pambihira ka naman, oh. Kuya, mamaya ako nilang gagawin yun. Anak ng, mamaya na naman. Kailan pa yung mamaya mo, ha? Aabuti na naman ang kinabukasan yun, eh. Kailangan ko pang tapusin tong laban ko, kuya, eh. Sandali na lang to, promise. Laban. Ano namang kalokohan yung ginagawa mo? Hindi to kalokohan, kuya, no? Mandirigma ako at sinasanay ko lang ang sarili ko sa pakikipaglaban. Aba, ang galing. Eh di ikaw na. Mandirigma ka nga, pero hindi ka naman marunong magligpit ng bahay. Anong klaseng mandirigma yan? Tamad! Kasi naman, kuya, pang trabaho ng matanda yun, eh. Bata pa ako. Hindi ba kapag bata ay dapat naglalaro lang? Ah, ganun. Bata ka pa. Bata ka nga, pero marunong ka na makipagpustahan sa sabong. Di ba nung 1 linggo pumusta ka? Kala mo hindi ko alam, ha? Pero pag gawaing bahay, biglang hindi ka marunong. Bata ka pa, ganun. Tumahimik si Iking. Alam niyang mali ang ginawa niya nung 1 linggo. Napalihim siyang tumaya sa sabong gamit ang baryang itinago niya mula sa baon na binibigay ni Isko. Nang matalo siya, hindi siya makauwi kagad dahil natatakot siyang mahuli ng kanyang kuya. Sorry na po, kuya. Hindi ko na po ulitin yun. Paano ko naman malalaman na totoo yung sinasabi mo, Aber? Alam mo bang kung hindi lang kita kapatid, baka pinalayas na kita rito? Ang tigas-tigas ng ulo mo, Iking. Kapag pinalayas mo ko rito, mumultuhin ka ni nanay at tatay, kuya. Lagot ka. Gusto mo ba yun? Pero sige na nga, susundin ko na nga ang utos mo. Napabuntong hininga si Iking at naglakad patungo sa likod ng bahay. Sa totoo lang, hindi niya gustong maging pasaway. Gusto lang niyang maging malaya. Ayaw niya ang pakiramdam na lagi siyang may obligasyon. Bata pa siya at gusto niyang gawin ang gusto niya, gaya ng makipaglaro at mag-explore. Pero alam din niyang may punto ang kanyang kuya. Wala na ang kanilang mga magulang, kaya kailangan magtulungan silang dalawa. Habang pinupulot ni Iking ang mga kahoy sa lupa, ay dinig na dinig pa rin niya ang sermon ng kanyang kuya Isko mula sa loob ng bahay. Nako! Kung nandito lang talaga si nanay at tatay, siguradong napalo ka na dahil sa katamaran mo. Wala naman na sila, kuya, eh. Malas mo, hindi na nila ako mapapalo. Yan! Isa pa yung pagiging pilosopo mo. Ang hirap mong palakihin dahil hindi ka nakikinig sa akin. Tapos sama ka pa ng sama kay Dado. Basagulero ang batang yun, ah. Tingnan mo, at napaaway kayo noong nakaraang linggo. Napaaway kami kasi tinapakan nila yung nahuli namin sa lagubang, kuya. Siyempre, makikipagsuntukan talaga kami. Nako, Iking. Ang tapang mo masyado. Pero kung hindi mo kayang tapatan ang responsibilidad mo dito sa bahay, paano mo haharapin na mas malalaking problema sa buhay? Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo dyan. At pagkatapos, magsaing ka na, ha? Hindi na lang nagsalita si Iking. Alam niyang totoo ang sinabi ng kuya niya.
Pero sa kanyang murang isipan, ang gusto lang niya ay mabuhay na walang iniisip na responsibilidad dahil naniniwala siya na minsan lang siyang magiging bata at kailangan niya yung sulitin. Habang abala si Iking sa pag-ayos ng mga kahoy sa likod ng kanilang bahay, ay natigilan siya nang may narinig siyang yabag na papalapit sa kinaroroonan niya. Agad siyang lumingon at nakita niya si Dado na palapit habang nakangisi at tila may masamang balak. Mabilis na dinala ni Iking ang hintuturo sa kanyang labi upang ipaalam sa kanyang kaibigan na huwag itong maingay. Huwag kang maingay, Dado. Nasa loob lang si Kuya Isko. Ano naman? Hindi ka naman niya nakikita. Oo nga, pero baka marinig niya tayo. Napangisi si Dado at bahagyang binaba ang boses. Tara na, Iking. Manghuli na tayo na sa lagubang sa gubat. Hindi pwede, Dado. Kailangan ko pang tapusin tong ginagawa ko. Tapos, pinagsasaing pa ako ng kuya ko. Ano ba naman yan? Iwanan mo na lang yan. Kahoy lang yan eh. Hindi naman yan tatakbo eh. Yun nga ang problema, Dado eh. Hindi nga tatakbo. Kaya kapag nakita to ni kuya na hindi ko pa tapos, yari talaga ako. Mamaya kutongan pa ako nun eh. Ang dami-dami mong dahilan. Sige na, Iking. Kung hindi tayo pupunta ngayon, baka maunahan tayo sa paghuli sa malalaking salagubang sa gubat. Saka, alam mo naman, na kapag ganitong oras lang lumalabas sa malalaki sa lagubang, hindi ba? Napakunot ang noo ni Iking. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinabi ni Dado o sinabi lang nito yon para sumama siya rito. Sigurado ka ba talaga dyan, Dado? Aba oo naman. Kaya kung hindi tayo pupunta ngayon, hindi talaga natin mahuhuli yung sinasabi kong malaking salagubang sa gubat. Saglit na natahimik si Iking. Alam niyang malapit ng dumilim at kung hindi siya magpapasya kagad, siguradong hindi na siya makakalabas mamaya. Ay nako. Sige na nga. Pero sandali lang tayo ah. Oo, promise. Tara na, bago pa magbago ang isip mo. Habang palihim silang naglalakad palayo, biglang narinig nila ang tinig ni Isko mula sa loob ng bahay. Iking! Iking, sino yung kausap mo? Nanlaki ang mga mata ni Iking at mabilis na nag-isip ng palusot. Wala kuya. May dumaan lang na manok. Kinausap ko. Ha? Manok? Oo kuya. Ang sabi niya kokak. Anak ng, niloloko mo ba ako? Palakaan ko mo kokak eh. Ay, sorry. Tiktilaok pala kuya. O sige na kuya. Tatapusin ko muna tong ginagawa ko rito. Ang matiyak ni Iking na tahimik na ulit sa loob ay mabilis siyang tumakbo papunta kay Dado at magkasabay silang lumabas ng bakuran. Natatawa silang dalawa habang patakbong nagtungo sa gubat. Hindi na inisip ni Iking ang mga iniwang kahoy. Ang mahalaga ay ang misyon nilang hulihin ang pinakamalaking salagubang sa buong baryo. Sa paglalakad ni Iking at Dado patungo sa gubat, napansin ni Iking ang madungis na itsura ng kaibigan. Gusot ang damit nito at may natuyong putik sa binti. Pero sanay na si Iking sa ganoong itsura ni Dado. Si Dado ay anak ng isang mangingisda na madalang umuwi sa bahay ng mga ito dahil may iba na itong pamilya. Ang nanay naman ito ay abala sa pagtitinda sa palengke, kaya halos lumaki si Dado na walang gumagabay dito. Nakilala ni Iking si Dado nung minsang inapi si Iking ng 3 mas matatandang bata sa kanilang paaralan. Kinuha ng mga yon ang kanyang baon at itinulak siya sa putikan. Dapat ay tatakbo na siya, pero biglang sumulpot si Dado na may hawak na patpat at pinaghahampas nito ang 3 bata kahit mas malalaki ang mga yon dito. Simula noon, lagi na silang magkasama ni Dado. Sabay silang nangangahoy, nanguhuli ng salagubang, at madalas ding napapagalitan ng mga matatanda sa baryo dahil sa kakulitan nila. Pero hindi natuwa si Isko sa bagong kaibigan ni Iking
dahil kilala si Dado sa baryo nila bilang pasaway at basagulerong bata. Kaya naman, ganun na lang ang pagtutol ng kapatid ni Iking sa pagiging magkaibigan nila ni Dado. Pagdating ni Iking at Dado sa gubat, ay agad nilang tinungo ang isang matandang puno ng mangga. Alam nilang doon madalas nagkukumpulan ang mga salagubang tuwing hapon. Dali na, Iking! Ang bagal mo naman! Hindi kayo hintay ng mga salagubang! Oo na! Akala mo naman kasi ang daling maglakad dito sa gubat eh. Mamaya may ahas pa tayong matapakan eh, matuklaw pa tayo. Agad silang naghiwalay ng pwesto at inikot ang paligid ng puno. Umakyat din sila sa puno at sinimulang saliksikin ang bawat sanga. Hindi lang basta laro para sa kanila ang panguhuli ng salagubang. Sa kanilang baryo, uso ang sabong ng salagubang. Isang libangan ng mga bata na may kasamang pustahan. Kapag nanalo ang salagubang mo, ay may matatanggap kang pera mula sa talunan. Kaya pangarap ni Iking at Dado na mahuli ang pinakamalaking salagubang sa gubat. Ang ganong uri ng salagubang ay pinaniniwalaang walang talo na para bang isa itong mandirigma na kayang durugin ang kahit na sinong makakalaban nito. Pero sa ayaw na yon, tila malas sila. Langya naman talaga yan, oo. Wala pa rin akong mahuli. Ang malas. Ako nga rin, Dado eh. Ni isang salagubang, wala akong makita. Hindi kaya alam nila na nandito tayo palaging nagpupunta, kaya lumipat sila ng bahay? Hindi naman siguro. Baka may nauna na sa atin na magpunta rito. Napakamot si Iking sa ulo habang pinagmamasdan ang langit na unti-unti nang dumidilim. Napalingon siya kay Dado na abala pa rin sa pagbubusisi ng mga dahon. Biglang sumagi sa isip niya ang isang bagay. Patay! Ano? Sinong namatay? Nakalimutan ko. Pinagsasaing pala ako ni Kuya Isko. Ay! Yari ka niyan! Palo ka pag uwi mo! Paniguradong palo talaga ako. Saka madilim na rin pala, Dado. Tara na, umuwi na tayo. Ano? Uuwi tayong wala man lang nahuli? Hindi pwede yun. Isang salagubang lang, Iking. Kahit isa lang. Eh wala naman tayong makitang salagubang kahit saan tayo maghanap eh. Eh paano tayo makakasali sa sabong bukas? Wala tayong pambato. Eh di, pas muna tayo. May ibang araw pa naman eh. Mahaba pa naman ang bakasyon, Dado. Para ka namang mauubusan ng araw. Ay nako, sige na nga. Basta bukas ha, babalik tayo dito. Oo na. O sige na, kailangan ko nang umuwi. Hindi na hinintay ni Iking na magsalita pa si Dado. Nauna na siyang tumakbo kay Dado palabas ng gubat dahil wala siyang ibang nasa isip kundi ang makauwi na sa kanilang bahay. Nang makarating si Iking sa kanilang kubo, ay bumungad sa kanya ang amoy ng bagong luto na adobong manok. Nakita niya ang kanyang Kuya Isko na nakaupo sa pagkainan at tahimik na kumakain. Napahinto si Iking sa may pinto nang matalim siyang tignan ng kanyang kuya. Aba! Dumating na pala ang batang inutusan pero hindi sumunod. Nagpatuloy sa pagpasok si Isko at pumwesto ng upo para kumain. Saan ka po galing, senyorito? Sa tabi-tabi lang po, kuya. Sinungaling! Sa gubat ka galing ano? Sigurado ako, kasama mo na naman si Dado. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, Iking. Saka hindi ba't pinagsasaing kita kanina? Anong ginawa mo? Lumayas ka nang hindi nagpapaalam. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Sorry na, Kuya Isko. Sorry. Gutom na ako at pagod sa trabaho. Tapos ako pa nga aasahan mo na kumilos dito sa bahay pag uwi ko. Hindi nakaimik si Iking. Alam niyang may kasalanan siya, pero hindi niya matiis na hindi sumama sa kaibigan niyang si Dado. Lalo na kapag inaaya siya nitong manghuli ng salagubang
sa gubat. Dahil dyan, hindi ka kakain ngayong gabi ha. Dapat ay parusahan ka para magtanda ka. Ha? Kuya naman, grabe naman yun. Anong kuya naman, grabe naman yun? Dapat lang yan sa'yo. Hindi ka marunong sumunod eh. Umalis ka nga rito sa mesa at hindi ka kakain ngayong gabi. Ang dapat sa'yo, ginugutom. Wala nang nagawa si Iking, kundi tumayo at umupo sa isang sulok. Nagmaktol siya habang pinapanood ang kapatid niyang patuloy na kumakain. Lumipas ang ilang minuto at tahimik lang silang dalawa. Nakayuko lang si Iking habang si Isko naman ay patuloy sa pagkain. Maya-maya ay umangat ang ulo ni Iking nang tawagin siya ni Isko. Hoy! Halika na nga rito, magaling na bata. Kumain ka na. Ay nako, pasalamat ka talaga at hindi kita matiis. Ayoko, hayaan mo na lang akong magutom at mamatay, kuya. Ang arte mo talaga. Bahala ka, uubusin ko tong ulam, sige. Sa narinig ng bata ay mabilis na tumayo si Iking at umupo sa tapat ng hapagkainan. Agad siyang sumandok ng kanin at naglagay ng ulam sa kanyang plato. Kinamay niya na yon at sumubo ng malaki. Oh, akala ko ba ayaw mong kumain? Sabi ko lang yung kuya, gutom na talaga ako eh. Alam mo Iking, kahit paano naman, sana'y matuto kang makinig sa akin. Alam mo naman di ba na tayo na lang ang magkasama sa buhay. Ayoko lang na merong mangyari sa iyong masama. Lalo na't nangako ko kina nanay at tatay na aalagaan at gagabayan kita. Maunawaan mo naman sana yun, Iking. Sorry na kuya. Sorry na talaga. Huwag kang puro sorry. Walang kwenta ang sorry kung hindi ka naman sumusunod sa akin. Napangiwi si Iking. Hindi masyadong pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Isko dahil gutom na siya. Kaya halos mabulunan na siya sa sunod-sunod na pagsubo niya ng pagkain. Kinabukasan, maagang nagising si Iking. Nakita niya na nakahain na ang kanilang almusal. Merong sinangag, pritong itlog, tuyo at kaping barako. Nakaupo si Isko sa hapagkainan habang suot ang lumang polo at maong na pantalon. Handa na itong pumasok sa pabrika. Agad naman na dumulog sa hapagkainan si Iking at sinaluhan sa pagkain ang kanyang kuya Isko. Iking, pagkatapos mong kumain, punuin mo yung drum sa banyo ha. Anong ilalagay ko sa drum, kuya? Subukan mong punuin ng bato. Baka may pampaligo mo ang bato. Ang bira talaga tong batang to. Kuya naman eh, idetalye mo kasi ang utos mo. Ano bang inilalagay sa drum na nasa banyo? Hindi ba tubig? Oo na kuya. Pupunuin ko na yun mamaya ng bato ay tubig pala. Walang layas-layas ha. Walang dado-dado ha. Pag hindi puno yun pag uwi ko, nako, mayayari ka na talaga sa akin. Napakamot sa likod ng ulo si Iking. Ang higpit mo talaga, Kuya Isko. Daig mo pa si nanay at tatay eh. Mahigpit ako kasi pasaway ka. Saka para rin naman sa iyong paghihigpit ko ah. Tapos isipin mo, yung inuutos ko sa iyo ng pag-iigib ng tubig. Abay sino ba makikinabang dun? Ikaw din naman ah. Dahil sa ating dalawa, mas ikaw ang kailangan maligo dahil kahit gabi na, amoy araw ka pa rin, Iking. Hala siya, grabe ka naman magsalita sa akin, kuya. Hindi mo na lang dinirate yung sabihin na mabaho ako eh. Oo na, pupunain ko na yung drum ng tubig pagkatapos kong kumain. Maya-maya pa ay tumayo na si Isko. Kinuha nito ang bag at lumapit kay Iking. Iking, huwag mong kalilimutang ikandado ang pinto paglalabas ka ng bahay. Oo kuya, mag-iingat ka po. O sige, may bigas pa dyan. Magsaing ka na lang. Iinit mo na lang yung adobo kagabi tapos may 20 pesos dun sa ilalim ng balig natin. Sa'yo na yun para may pangmeryenda ka mamaya. O sige, aalis na ako Ngumiti si Isko bago tuluyang lumabas. Kahit mahigpit ang kanyang kuya, alam naman ni Iking na mahal siya nito.
Pagkaalis ng kanyang kuya Isko, ay tinapos na kagad ni Iking ang kanyang almusal at sinimulan na ang pag-iigib. Lumabas siya ng bahay dala ang timba at pumunta sa poso ng kanilang kapitbahay. Matapos niyang magpaalam sa kapitbahay nila na mag-iigib siya, ay pumwesto na siya sa poso para punuin ng tubig ang timba. Hinawakan na ni Iking ang bakal na hawakan ng poso at sinimulan niyang bombahin yun na pataas at pababa hanggang sa lumabas ang malamig na tubig sa nguso ng poso. Paulit-ulit niyang pinuno ang timba at dinala yon sa kanilang banyo. Nasa pang-5 timba na siya nang makita niya si Dado na papalapit sa kanya habang abala siya sa pagbobomba sa poso. Iking! Aba ayos ah! Ang sipag mo naman! Kung aayain mo ako maglaro o manghuli ng salagubang, hindi pa ako pwede. May ginagawa pa ako, Dado. Istorbo ka eh. Yun na nga eh. May pupuntahan tayo ngayon. Mamaya ka na mag-igib. Makikipagsabong tayo na salagubang sa kabilang baryo. Masaya yun. Eh anong ipagsasabong natin? Wala nga tayong nahuli kahapon, di ba? Ano ka ba? Meron na ako. Dahan-dahang binuksan ni Dado ang dala nitong kahon at mula roon ay inilabas nito ang isang napakalaking salagubang. Kumikinang ang matigas nitong katawan sa sikat ng araw at malalakas ang galaw ng mga paa at pakpak nito. Namangha si Iking sa laki ng insekto. Wow! Grabe ang laki niya na! Saan mo nakuha yan? Binili ko sa kapitbahay namin. Sabi niya, ito raw ang pinakamalakas na salagubang dito sa baryo natin. O di ba ang astig? Yan na ba yung sinasabi nilang pinakamalaki at pinakamalakas na salagubang? Umiling si Dado. Hindi pa, Iking. May mas malaki pa raw na nakatira sa gubat. Pero mahirap daw yung mahuli. Mailap daw masyado. Napag-isip si Iking. Ang ideya ng isang mas malaking salagubang ay naging tukso sa kanya na iwanan ang ginagawa niya, pero bigla niyang naalala ang kanyang kuya Isko. Sayang naman. Pero kasi hindi talaga ako pwedeng sumami. Kailangan kong punuin yung drum sa bahay eh. Mamayang hapon pa naman uuwi ang kuya mo eh. Pwede mong tapusin yan mamaya. Umaga pa lang naman at napakahaba pa ng araw, Iking. Saka, ano ba nakain mo at ang sipag-sipag mo ngayon? Kung hindi natin ito isasabo ngayon, baka manghina na ito sa mga susunod na araw. Oo nga no. Sige. Tara na. Ayos! Halika na at makipagsabong na tayo na salagubang. Agad na dinala ni Iking ang timba sa kubo nila. Kinuha niya ang 20 pesos na iniwan ni Isko sa kanya at saka siya sumabay kay Dado papunta sa kabilang baryo. Mabilis na tinahak ni Iking at Dado ang daan patungo sa kabilang baryo. Tumawid sila sa palayan bago nila narating ang kanilang destinasyon. Mainit ang araw pero hindi yun alintana ni Iking dahil mas excited sila sa pagsasabong ng salagubang. Dado, sigurado ka bang malakas talaga yung salagubang mo? Aba oo naman. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ito raw ang pinakamalakas sa baryo natin ngayon. Tignan nga natin mamaya kung totoo yung sinasabi mo. Basta, sigurado ako na hindi tayo ipapahiya na sa lagubang na to. Nang marating nila ang bakuran ni Mang Kaloy, kung saan madalas ginaganap ang sabong ng salagubang, nakita nilang marami ng kabataang nagtitipon sa ilalim ng isang punong mangga. Ang ilan ay may dalang kahon, kagaya ng kay Dado. Ang iba naman ay may mga dahon ng saging na gamit bilang patungan ng kanilang mga alagang salagubang. Lumapit sila at sumingit sa gitna ng mga batang nagkukumpulan sa paligid ng isang malawak na lupa. Ipinakita ni Dado ang salagubang nito sa mga batang nagsasabong at maging ang mga yon ay namangha sa laki ng salagubang ni Dado. Agad silang naghanap ng makakalaban. Isang payat na batang nakasombrero ang lumapit at naglabas ng isang mataba at makintab na salagubang mula sa dahon ng saging. Halos kasing laki rin yun ng kay Dado.
Ngunit ang kaibahan lang ay merong sungay ang kinadado. Sobrang kumpiyansa ni Iking na mananalo ang salagubang ni Dado, kaya agad niyang dinukot ang 20 pesos na ibinigay sa kanya ng kanyang Kuya Isko na sana ay pangmeryenda niya. Sige, ipupusta ko tong 20 pesos sa salagubang ni Dado. Ilang bata pa ang pumusta sa salagubang ni Dado, pero meron din sa kalaban. Sa gitna ng lupa, gumuhit sila ng isang bilog gamit ang isang patpat. Maingat nilang inilagay ang 2 salagubang sa loob ng bilog. Pagsasabungin nila roon ang 2 salagubang, at kung anong salagubang ang unang lumabas sa bilog ay siyang matatalo. Nagtipon ang mga bata sa paligid ng bilog. Lahat ay sabik na panoorin ang laban. Inilagay na ni Dado ang salagubang dito sa gitna ng bilog, at ganun din ang salagubang ng kalaban. Sinundot nila ng bahagya ang kanilang mga salagubang upang maglaban ang mga yon. Agad na sumugod ang salagubang ng batang kalaban at mariing ibinangga ang ulo nito sa katawan ng salagubang ni Dado. Napaatras ang salagubang ni Dado na medyo ikinakaba ni Iking. Sige, lumaban ka! Huwag ka magpapatalo dyan! Gamitin mo sungay mo! Ngunit sa halip na lumaban ang salagubang ni Dado, ay bigla yung lumipad palayo at lumabas ng bilog. Nanlumo si Iking sa kanyang nakita. Nakke! Ano ba yan, Dado? Akala ko ba malakas siya sa lagubang mo? Duwag naman pala takbuhin! Aba malay ko! Ang sabi ng pinagbilang ko niyan matapang daw yan Kinuha ng batang kalaban nila ang 20 pesos na taya at tumawa. Nainis si Dado sa pagtawa ng bata, kaya susuntukin niya sana yon. Mabuti na lang at mabilis na umawat si Iking. Ano ka ba naman, Dado? Manggugulo ka pa rito. Wala tayo sa teritoryo natin. Nakakainis ang tawa niya Akala mo kung sino. Pabayaan mo na. Tara na, umalis na tayo. Ayoko. Babawi tayo. Round 2 pa. Tama na, Dado. Wala na akong pera. Pasalamat ka. Magkikita pa tayo uli. Masama ang loob na naglakad palayo si Iking. Agad namang sumunod sa kanya si Dado na napapakamot na lamang sa likod ng ulo dahil sa kanilang pagkatalo. Habang naglalakad pa uwi sina Iking at Dado, ay hindi pa rin natapos ang pagdadabog ni Iking. Nakakunot ang noo niya at panay ang reklamo habang sinisipa ang maliit na bato sa kanilang dinadaanan. Hay nako! Malas! Malas talaga! Sayang yung 20 pesos ko. Dapat pinangmerienda ko na lang yun Ang malas! Ang malas! Ang malas! Wala tuloy akong pambili ng nilupak ni Aling Baby. Sus! Ang liit na bagay lang naman ng 20 pesos. Pwede naman nating mabawi yun sa ibang araw, Iking At paano natin mababawi yun, Aber? Di, maghanap tayo ng mas malakas na sa lagubang. Ayoko na. Dahil sa'yo, gutom ako mamaya, wala akong pang merienda. Magsasalita pa sana si Dado nang mula sa hindi kalayuan ay nakarinig sila ng tumutugtog ng pluta. Napalingon sila sa kalsada at doon nila nakita ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng damit ng isang payaso. Ngunit hindi tulad ng mga karaniwang payaso sa perya. Marumi ang suot nitong damit. Ang pula at asul na costume ay may mga bahid ng alikabok at tila luma na ang tela. Ang kulay puti na makeup sa mukha nito ay bahagyang natutunaw na sa pawis at ang ilong nito na dapat ay pulang-pula ay medyo kupas na rin. Pero sa kabila nun ay may kakaibang ningning sa mga mata ng payaso habang pinatutugtog nito ang hawak nitong pluta. Sa likod ng payaso ay may 5 batang nakasunod dito na pawang aliw na aliw sa pakikinig sa pagtugtog ng payaso. Habang naglalakad ang payaso ay huminto ito sa pagtugtog ng fluta para magsalita. Mga bata, ako si Goyong, ang payasong ligaw. Halina't sumama sa akin dahil meron akong libreng palabas para sa inyo.
Wala tayong gagawin kundi ang magsaya. Kaya halina kayo at sumunod kayo sa akin. Muling nagpatugtog ang payasong si Goyong ng pluta at mas dumadami pa ang mga batang nakasunod dito na tila nahihikayat sa musika nito. Ayos yun ah. Tara, manood tayo. Wala namang bayad eh. Hindi pwede, Dado. Kailangan ko pang tapusin ang pag-iigib ko, di ba? Baka umuwi na si Kuya tapos hindi ko pa rin tapos yun. Naku po, magagalit na naman yun sa akin, panigurado. Ano ka ba naman, Iking? Masyado ka matatakotin eh. Ang aga-aga pa naman eh. Saka kailangan nating manood ng masayang palabas para mawala sa isip natin ang pagkatalo natin sa sabong na sa lagubang. Di ba? Napatingin si Iking kay Goyong na patuloy na tumutugtog habang ang mga bata ay masayang nakasunod dito. Napagtanto niyang may punto ang sinabi ni Dado at kailangan niya talagang makalimutan ang 20 pesos niya na natalo sa sabong ng salagubang. Sige na nga, pero sandali lang tayo, Dado ah. Oo naman, kapag hindi masaya yung palabas ng payaso, di uuwi din kagad tayo. Ngumiti si Dado at agad silang sumunod sa payaso. Sumabay sila sa mga bata na nakasunod dito. Makalipas ang ilang minuto ng pagsunod ni Iking at Dado at ng iba pang mga bata sa payaso, ay bigla itong huminto sa bukana ng gubat. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete ay may isang hukay na kahon na mukhang pinaglumaan, ngunit kaakit-akit pa rin sa mata ng mga bata. Halina mga bata! Magsilapit na kayo! Umupo na kayo dito! Dahil magsisimula na ang pinakamasayang palabas na matutunghayan nyo sa buong buhay nyo! Agad na nagunahan ang mga bata sa pag-upo sa damuhan. Pati sina Iking at Dado ay nagmamadaling pumwesto sa harapan ng payaso. Bago ko umpisahan ang aking palabas, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako ay walang iba kundi si Goyong, ang payasong ligaw. Ako ay gumagala upang magatid ng saya sa mga batang tulad nyo. At sa pagkatapos ng palabas ko, 3 maswerteng bata ang bibigyan ko ng matamis at masarap na mansanas. Nagpalakpakan ang mga bata sa tuwa. O di ba? Sabi ko sa iyo masaya dito eh. Huwag ka na maingay, Dado. Magsisimula ng palabas, panoorin na lang natin. Itinuon ni Iking ang kanyang atensyon sa payaso. Tila nalimutan niya pansamantala ang nawalang 20 pesos at ang pag-iigib na hindi niya pa natatapos. Sinimulan na ni Goyong ang palabas. Mula sa bulsa ng marumi nitong costume ay inilabas nito ang isang maliit na panyo at ipinakita sa mga bata na wala yung laman. Iwinasiwas nito yon sa ere at hanggang isang kalapati ang lumitaw mula sa panyo. Masayang nagpalakpakan sina Iking at ang iba pang mga bata na naroon. Nagpatuloy naman ang payaso sa pagpapasikat ng alam nitong mga mahika. Pinalitaw nito ang isang bola mula sa tenga ng isang bata. Nagpalabas din ito ng kuneho sa isang itim na sombrero. Nagtatawanan ang mga bata sa bawat magic tricks na ipinapakita ng payasong si Goyong. Matapos ang mahigit 20 minuto ng mahika at pagpapatawa, biglang sumeryoso ang mukha ni Goyong. Mula sa kahon ay naglabas ito ng 3 mapupulang mansanas. At gaya ng pinangako ko, may 3 bata na makatatanggap ng espesyal na regalo. Napalunok si Iking. Umasa siya na isa siya sa mabibigyan ng mansanas, ngunit tila malas talaga sila ni Dado sa araw na yun dahil wala kahit isa sa kanilang dalawa ang nabigyan ng mansanas. Nakita niya ang inggit ng ibang bata sa mga nabigyan, pero dahil sa sobrang saya ng mga ito sa palabas ng payaso ay wala kahit isa ang nagreklamo. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Sana magkita-kita ulit tayo sa susunod kong palabas. Matapos yun, ay isa-isang inilagay ni Goyong ang mga gamit nito sa loob ng makulay na kahon
sa ilalim ng balete. Binuhat nito ang kahon at saka nagsimulang maglakad patungo sa loob ng kagubatan. Sinundan ng tingin ni Iking ang payaso habang papalayo yun. Pero sa kabila ng lahat ng saya na naranasan niya, hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Para bang may kung anong hindi tama. Matapos na mawala sa paningin nila ang payaso, ay nagdesisyon na sina Iking at Dado na umuwi na sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay walang patid ang kwento ni Dado tungkol sa palabas ni Goyong. Halatang tuwang-tuwa ito sa palabas ng payaso. Grabe, Iking, no? Grabe yung palabas. Ang galing ni Goyong. Paano kaya niya nagawa yung pagpapalabas ng kalapate? Sigurado ko na marami pa siyang alam na magic tricks. Kaya sana mapanood pa natin siya sa susunod, no? Ngunit habang si Dado ay masigla at panay ang kwento, si Iking naman ay tahimik lamang habang nakatingin sa kanilang nilalakaran. Napansin naman yun ni Dado at hindi nito napigilan na punahin ang kaibigan. Hoy! Hoy, Iking! Hindi ka ba natutuwa sa palabas ni Goyong? Sa itsura mo, parang hindi palabas ng payaso ang pinuntahan natin eh. Natuwa naman, Dado. Pero ewan ko ba? Parang may kakaiba sa payasong yun eh. Ano ka mo? Kakaiba? Anong kakaiba ang sinasabi mo? Pabira ka, oo. Ewan ko. Hindi ko rin alam, hindi ko masabi. Parang may kung anong hindi tama eh. Pero hindi ko rin alam kung ano. Baka naman iniisip mo pa rin yung natalo mong 20 pesos sa sabong ng salagubang. Kalimutan mo na yun, ano ka ba? Pabawi tayo sa susunod. Siguradong mananalo na tayo. Napangiti si Iking ng bahagya pero hindi pa rin naalis ang bigat sa dibdib niya. Hindi na lang niya yun sinabi kay Dado. Ilang saglit pa, nakarating na sila sa harap ng bahay ni Dado. Nagpaalam na ito sa kanya at nang pumasok na si Dado sa bahay nito, ay mag-isa nang naglakad si Iking pauwi. Hanggang sa muling pumasok sa isipan ni Iking ang payaso. Pilit niyang inisip kung ano ang mali sa payaso. Pero nakarating na lang siya sa kubo nila, ay wala siyang sagot na nakuha. Nawala na rin sa isip ni Iking ang payaso dahil naging abala na siya sa pag-iigib ng tubig upang mapuno na niya ang drum bago pa dumating ang kanyang Kuya Isko. Nang sumunod na umaga, gaya ng nakasanayan, ay maagang nagising si Iking. Nang dumulog siya sa kanilang hapagkainan, ay meron doong pritong itlog, mainit na kape at pandesal. Nakaupo na si Isko habang nagtitimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Wow! Ayos, kuya! Pandesal tayo ngayon ah! Oo, bumili ako kanina sa panaderya. Teka, oo nga pala no. Alam mo bang ang dami nag-uusap doon kanina? May 3 bata raw na nawala kagabi dito sa baryo natin. Hanggang ngayon daw ay hindi pa rin alam kung nasan. Ha, kuya? 3? Ang dami naman. Sino-sino raw yung mga nawawala? Hindi ko kilala eh. Wala rin daw nakakaalam kung paano sila nawala. Pero ayon sa kwento ng mga bumibili kanina, yung isang bata ay bigla raw nagising nung madaling araw at lumabas daw ng bahay. Akala naman daw ng nanay niya iihi lang. Pero hindi na nakabalik. Hala, totoo ba yung kuya? Parang nakakatakot naman yan. Bakit naman sila biglang mawawala ng ganun? Nakapagtataka. Umiling muli si Isko habang humihigop ng kape. Tama ka. Yun nga ang palaisipan sa mga tao ngayon. Kaya ikaw, Iking ha, huwag ka nang gumala ng gabi. Mahirap na. Hindi natin alam kung anong meron dito sa baryo natin ngayon at kung bakit may 3 batang nawala ng isang gabi lang. Kuya, wala kang dapat na ipag-alala. Alam mo namang hindi ako lumalabas kapag madilim na, di ba? Alam ko, pero mas mabuti ng paalalahanan kita. Makulit ka eh. Tahimik na kumain si Iking, pero habang ngumunguya ay hindi niya maiwasang maisip ang 3 bata na bigla na lamang naglaho. Sa tagal na niyang nakatira sa lugar na yon, ay nun lang may nabalita ang batang nawala roon
Kaya ang pangyayaring yon ay talagang nakapagtataka at nakakabahala. Lumipas pa ang mga araw at imbis na mabawasan ay mas lalo pang dumami ang mga batang nawawala sa baryo ni Naiking. Hindi lang sa baryo nila may nawalang mga bata, kundi maging sa kalapit na baryo rin nila. Halos gabi-gabi, may bagong balita tungkol sa isang bata na hindi na nakakabalik sa kanilang bahay. Dahil doon ay mas naging maigpit ang mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming bata ang hindi na pinapayagang lumabas kapag sumasapit na ang gabi. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin natakot sina Iking at Dado na magtungo sa gubat. Para sa kanila, ang panguhuli ng salagubang ay isang bagay na hindi nila kayang talikuran kahit pa may panganib sa paligid. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, patuloy sa paghahalongkat si Iking sa mga dahon at sanga. Hindi pa rin siya sumusuko na hanapin ang pinakamalalaking salagubang na maaari nilang ipangsabong. Si Dado naman ay may nahuli ng isang salagubang. Pinagmamasdan nito ang salagubang na pinapagapang nito sa kamay nito. Iking, narinig mo na ba yung balita kaninang umaga? May 2 bata na namang nawala kagabi ah. Oo, sabi ni Kuya Isko, parang walang nakakaalam kung paano sila nawawala. Parang bigla na lang daw silang nawawala eh. Grabe na to nangyayari sa baryo natin, Iking. Parang linggo-linggo na lang, may nawawalang bata. Tingin mo kaya may kumukuha sa kanila, Dado? Hindi ko rin alam eh. Pero may narinig akong sabi-sabi na baka raw mga engkanto ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata. Napataas ang kilay ni Iking. Ano ka mo? Engkanto? Sa tuwing may bagay na hindi may paliwanag na nangyayari dito sa baryo natin, palagi nilang sinasabi na engkanto ang may gawa. Sa bagay, pero kasi pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero kung hindi engkanto, sino kaya? O ano kaya? Ewan, basta ako, hindi ako nagpapagabi sa labas. Ayoko magaya sa mga batang hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Basta hindi tayo lalayo ng masyado sa baryo. Teka, tignan mo tong nakuha ko sa lagubang oh. Mukhang panlaban talaga. Ang lakas eh oh. Isang malaki at makintab na salagubang ang ipinakita ni Dado kay Iking. Saglit nilang nakalimutan ang takot sa usapan nila tungkol sa mga nawawalang bata habang abala sa paghahanap ng mga bagong ipansasabong nila na salagubang. Isang umaga, walang pasok ang kuya ni Iking sa pabrika, habang si Iking naman ay abala sa pagsasalansan ng mga panggatong sa likod ng kanilang bahay. Pawisan na siya, ngunit alam niyang kailangan niyang tapusin yon para payagan na siya ng kuya niya na makaalis at makapaglaro. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay biglang sumulpot si Dado. Humahangos ito na parang may dalang mahalagang balita. Iking! Iking! Iking, tara na! Nandyan na ulit si Goyong! May palabas na naman siya para sa mga bata! Ano? Teka, Dado. Hindi pa ako pwedeng umalis eh. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko dito. Eh di mamaya mo nalang tapusin yan. Sayang, baka mamaya wala na tayong abutan. Baka may bago na naman siyang magic trick. Napabuntong hininga si Iking, pero bago pa siya makasagot, biglang lumabas ang kanyang Kuya Isko mula sa bahay. Magkasalubong ang mga kilay nito at sigurado si Iking na sa lakas ng boses ni Dado ay narinig ng kapatid niya ang pinag-uusapan nila. Hindi aalis si Iking, Dado, hanggang hindi siya tapos sa ginagawa niya. Payagan mo na siya, Kuya Isko. Sandali lang naman kami. Babalik din kagad si Iking. Sabi ng hindi pwede. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, Dado? Saka pwede ba? Huwag mo nang hawaan ng pagiging matigas ang ulong kapatid ko. Tahimik na napatingin si Iking kay Dado. Gusto rin naman niyang makita ulit ang palabas ni Goyong, kahit na may kakaiba siyang pakiramdam sa payaso. Kuya Isko, sandali lang kami. May panonoorin lang kaming palabas tapos babalik na kagad ako, promise. Napailing si Isko
at matalim siya nitong tinignan. Pero bago pa makapagsalita si Isko, ay biglang hinila ni Dado si Iking at mabilis itong tumakbo palayo. Wala nang nagawa si Iking kundi ang tumakbo na rin at sumama kay Dado. Iking! Iking, bumalik ka rito! Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo, Iking! Iking! Ang tigas talaga ng ulo. Ngunit masyadong maigpit ang pagkakahawak ni Dado kay Iking, kaya hindi niya na nagawa pang huminto. Habang patuloy silang tumatakbo palayo, ay natabunan ng tawanan nila ang mga sigaw ng kanyang kuya Isko. Nang malapit na sila sa bukana ng gubat, ay sakalang binitiwan ni Dado si Iking. Pero dahil malapit na sila sa kinaroroonan ng payaso, ay nagpatuloy na lang si Iking at hindi niya na naisip pa na bumalik sa bahay nila. Pambihira ka naman, Dado. Bakit mo ko inila ng ganun? Hindi pa pumapayag si Kuya Isko na umalis ako eh. Nako, lagot na naman ako nito. Paniguradong galit na naman sa akin yun mamaya. Tagal nyo kasi mag-usap ng kuya mo eh. Baka hindi na natin maabutan si Goyong. Saka ayos lang yun. Palagi namang galit ang kapatid mo sa'yo eh. Napanganga si Iking, pero hindi na rin siya nakasagot. Alam niyang may punto si Dado, pero ang sigurado siya, pag uwi niya ay siguradong galit na naman ang kuya niya sa kanya. Nang makarating na sila sa bukana ng gubat, ay bumungad kagad sa kanila ang maraming bata na nakaupo sa harapan ni Goyong. May malaking ngiti ang payaso. May hawak itong mahabang patpat na may pulang tela sa dulo na parang isang bandera. Agad na umupo sina Iking at Dado sa dulo ng hanay ng mga bata habang hinihingal pa rin dahil sa pagtakbo. Nagsisimula na ang palabas, Goyong. Buti umabot pa tayo. Itinapat ni Goyong ang pulang tela sa isang batang lalaki sa harapan. Kumindat ito at biglang winasiwas ang patpat. Sa isang iglap, naglaho ang pulang tela at sa halip ay lumabas mula sa dulo ng patpat ang isang pulang rosas. Naghiyawan ang mga bata sa tuwa. Kasunod nun ay inilabas ni Goyong ang isang maliit na kahon. Binuksan nito yon upang ipakita na wala yung laman. Pinapili nito ang isang batang babae sa harap kung anong gusto nitong lumabas sa kahon. Kung ibon o kuneho ba? Ibon ang isinagot ng batang babae. Isinarado ni Goyong ang kahon, saka malakas na inalog. Nang muli nitong buksan ang kahon, ay isang uwak ang biglang lumipad palabas ng kahon. Lumipad yon patungo sa gubat. Nagsigawan ang mga bata sa labis na saya, habang sina Iking at Dado naman ay labis na namangha at napapalakpak pa. Pagkatapos ng ilang magic tricks, tulad ng biglang paglabas ng makulay na laso mula sa bibig at ang pagpapalit ng kulay ng isang sombrero, ay dumukot si Goyong sa loob ng kahon ng isang mansanas. Tumahimik ang lahat at nag-abang kung sino ang pagbibigyan ni Goyong ng mansanas. Tumingin ang payaso sa isang batang lalaki na tahimik na nanonood. Inabot nito sa batang lalaki ang mansanas na agad namang kinuha ng bata. Pagkatapos nun, yumuko si Goyong at nagbigay galang sa mga bata. Hanggang sa susunod kong palabas, mga bata. Mga munti kong kaibigan, dito na natatapos ang aking libreng palabas ngayong araw na ito. Hanggang sa muli! Iniligpit na ni Goyong ang mga gamit nito at saka nagtungo sa loob ng gubat. Nang tuluyang nawala na ang payaso, ay nagsimula ng mag-alisan ang mga bata. Tumayo na rin sina Iking at Dado at nag-uusap habang naglalakad. Hay, pabira naman yan oh. Hindi na naman ako nabigyan ng mansanas. Hindi pa naman siguro yun ang huling palabas ni Goyong dito sa atin. May pagkakataon ka pang mabigyan, Dado. Sana nga, pero parang pinipili niya kasi yung binibigyan niya no? Kaya nga eh, hindi ba si Onyok yung nabigyan niya kanina ng mansanas? Yung anak ni Aling Maring na nagtitinda ng nilupak? Ewan ko, hindi ko naman kilala si Aling Maring eh. Ganun ba? Ang problema ko ngayon,
paano ako babalik sa bahay? Siguradong galit na galit si Kuya Isko sa akin. Ayos lang yan. Para namang hindi ka pasanay sa Kuya Isko mo. Napabuntong hininga si Iking habang patuloy silang naglalakad pa uwi. Ngunit sa isipan niya, hindi ang galit ng kanyang kuya ang gumugulo sa kanya, kung hindi ang kakaibang pakiramdam na lalong bumibigat sa tuwing nakikita niya si Goyong at ang pamimigay nito ng mansanas sa mga bata. Pagdating ni Iking sa bahay nila, ay marahan siyang pumasok at panay ang dasal niya na sana ay hindi siya mapapansin kagad ng Kuya Isko niya. Nang makapasok siya, ay nakahinga siya ng maluwag dahil wala ron ang kanyang kuya. Ngunit hindi nagtagal, ay biglang pumasok ang kanyang kuya. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Napakamot si Iking sa ulo, hindi makatingin ng diretso sa kanyang Kuya Isko. Kuya, pasensya ka na talaga kanina. Nanood lang kasi kami ng palabas ni Goyong eh. Sinabi ko nang hindi ka pwedeng umalis, di ba? Hindi mo pa nga tapos yung ginagawa mo, Iking eh. Ikaw napakatigas talaga ng ulo mo. Wala ka ng respeto sa akin, ha? Kuya naman, may respeto po ako sa inyo. Pasensya na talaga, kuya. Respeto. Paulit-ulit na lang. Paano kung mapahamak ka? At paano kung... Napabuntong hininga si Isko. Pilit nitong kinalma ang sarili na para bang iniwasan nitong makapagsalita ng masakit kay Iking. Huwag mo nang uulitin yun, Iking, ha? Kapag sinabi kong hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng umalis. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, kuya. Sorry na ulit. Napayuko si Iking. Pero sa totoo lang, hindi siya nagsisisi na sumama siya kay Dado. Sa kabila ng galit ng kanyang kuya, masaya pa rin siyang napanood niya ulit ang palabas ni Goyong. Ang husay pa rin itong mag-magic at kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit, may kung anong humahatak sa kanya para panoorin ito ng panoorin. Isang umaga, nang magising si Iking, ay napansin niyang wala ang kuya niya sa bahay nila. Sumilip siya sa labas, pero wala rin ito doon. Dumiretso siya sa batalan upang magmumog. Matapos niyang magmumog, ay saktong dumating na ang Kuya Isko niya na may bitbit na supot ng pandesal at isang maliit na kahon ng keso. Oh, gising ka na pala. Ito ang almusal natin, oh. Mag-init ka na pala ng tubig para makapagkape na tayo. Dali-daling kinuha ni Isko ang takure at sinalinan niyo ng tubig. Nagpabaga siya sa kalan nila na diuling bago isinalang ang takure sa kalan. Habang hinihintay na kumulo ang tubig, ay narinig ni Iking ang pagsasalita ng kanyang kuya. Iking, alam mo ba, may nawala na naman daw bata kagabi. Sino raw, kuya? Si Onyok, yung anak ba ni Aling Maring? Natigilan si Iking. Parang biglang bumagal ang kanyang paghinga. Naalala niya na si Onyok ang batang binigyan ni Goyong ng mansanas kahapon matapos ang palabas nito. Pinilit niyang iwaksi ang kanyang iniisip. Siguro nagkataon lang ang lahat at wala naman sigurong kinalaman ang pagbigay ng mansanas ni Goyong kay Onyok sa pagkawala nito. Kaya nga sabi ko sa iyo, Iking, huwag ka nang palaging nasa labas, lalo na kapag gabi na. Aba, baka isang araw, isa ka na rin sa mga batang nawawala. Para din naman sa iyo ang paghihigpit na ginagawa ko eh. Walang naisagot si Iking sa kanyang kuya. Pinagmasdan niya ang takure na unti-unti nang umuusok hanggang sa tuluyan ng kumulo ang tubig. Matapos yon, ay nagtimpla na siya ng kape nila ng kanyang kuya. Matapos mag-almusal ng magkapatid, ay nagsimula na si Isko na mag-asikaso sa pagpasok sa pabrika. Matapos nitong maligo at magbihis, ay lumapit ito kay Iking na abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Iking, pag alis ko ay magwalis ka sa bakuran, ha? Ang dami ng tuyong daon na nagkalat eh, ang sakit na sa mata. At huwag ka nang lalabas at pupunta sa kung saan-saan, ha? Dumarami nang nawawalang bata. Oo, kuya, huwag ka mag-alala. Hindi na muna ako lalabas ngayon.
Muli siyang tinapunan ng tingin ni Kuya Isko niya na parang sinisiguro nito kung totoo ang sinasabi niya. Aalis na ako, Iking ha. Mag-iingat ka rito. Sige kuya, ingat ka rin. Nang makaalis na si Isko, ay tinapos na ni Iking ang paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Matapos yun, ay agad niyang kinuha ang walis tingting at sinimulan ang pagwawalis sa bakuran. Inipon niya ang mga tuyong dahon sa isang sulok. Sa gitna ng kanyang pagwawalis ay biglang dumating si Dado. Napasapo si Iking sa kanyang noo. Alam na niya kung ano ang dahilan kung bakit nandun ang kaibigan niya. Iking! Tara na! Manghuli tayo na sa lagubang! Dado, pasensya na. Hindi ako pwede ngayon. Oh, bakit na naman? Dado naman, ayoko na magalit si Kuya Isko sa akin. Hindi pa nga humuhupa ang galit niya sa akin kahapon tapos eto ka na naman, yaya ka na naman ng yaya. Ang KJ mo naman, nasa trabaho naman ang kuya mo hindi niya malalaman kung aalis ka. Sinabi ko na kasi kay kuya na hindi ako aalis. Hindi nga niya malalaman na aalis ka, ang kulit mo. Saka paano kung mahuli natin yung pinakamalaki at pinakamalakas sa salagubang? Lagi na tayong panalo sa sabong kapag nagkataon, di ba? Bahagyang natigilan si Iking. Magandang ideya yon. Pero naalala niya ang sinabi ng kuya niya kanina, ang tungkol sa mga nawawalang bata. Dado, oo nga pala, si Onyok, nawawala siya. Kagabi lang siya nawala, hindi ba? Siya yung binigyan ng mansanas ni Goyong kahapon? Napakunot ng noo si Dado. Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Baka naman kasi nagkataon lang yon. Iking, sinasabi mo bang si Goyong ang kumukuha ng mga bata, ganun ba? Hindi naman Dado. Imposible na si Goyong ang nangunguha ng mga bata, Iking. Mabait si Goyong. Hindi ba't wala siyang hinihinging bayad sa atin sa tuwing nagpapalabas siya? Hindi ko naman sinasabing siya nga. Kaya nga ang sabi ko ay baka nagkataon lang. Ay nako, saka na nga natin pag-usapan yung mga nawawalang bata. Eh di, kung ganun hindi ka sasama sa akin ngayon sa pangunguha sa lagubang. Hindi na muna, sa ibang araw na lang. Magpapalamig muna ako, baka mamaya palayasin na ako ng kuya ko dito sa sobrang inis sa akin . Napabuntong hininga si Dado at halatang dismayado ito sa naging sagot ni Iking. Sige na nga, ako na lang muna manghuhuli na sa lagubang sa gubat. Walang lingon-lingon na umalis si Dado habang si Iking naman ay bumalik na sa pagwawalis. Subalit kahit pilit niyang ibaling ang isip sa ginagawa, hindi niya maiwasang muling isipin ang tungkol kay Goyong. Kahit anong tanggi niya kasi na wala itong kinalaman sa pagkawala ng mga bata sa baryo nila, ay hindi niya maalis-alis sa kanyang isip na matapos na bigyan ni Goyong ng mansanas si Onyok, ay bigla naman itong nawala. Sa mga araw na lumipas, ay mas lalong dumami ang mga batang nawawala sa baryo ni Iking. Halos gabi-gabi na lang may umiiyak na ina sa harap ng bahay ng kanilang kapitan para humingi ng tulong na hanapin ang nawawalang anak ng mga ito. Maging ang mga pulis ay nakiilam na rin sa investigasyon. Araw-araw na umiikot ang mga ito sa baryo upang magtanong-tanong sa mga residente at mag-imbestiga. Pero walang natagpuan ang mga ito na anumang palatandaan o kung sino o ano ang may kagagawan sa pagkawala ng mga bata. Maraming haka-haka na ang kumalat. May mga nagsasabing may grupo ng sindikato na nangunguha ng bata para ibenta ang lamang loob ng mga ito. May mga nagsasabi ring baka may gumagalang aswang sa baryo, pero walang makapagpapatunay na totoo ang alinman sa mga yon. Isang hapon, habang nakatambay si Iking sa labas ng kanilang bahay, habang kumakain siya ng nilupak, alam niya na anumang oras ay parating na ang kapatid niya at ang gusto niya ay madatnan siya nito na naroon sa bahay nila. Pero maya-maya ay biglang dumating si Dado
Nakangisi ito at mabilis na lumapit sa kanya. Dado, ang bira oh. Kung nandito ka para yayain na naman ako ng manghuli na sa lagubang, pas muna ulit ako. Hindi naman kita yayayain na manghuli na sa lagubang, Iking eh. May palabas na naman kasi si Goyong sa bukana ng gubat. Ang dami na nga nanonood eh. Tara, manood tayo. Naku Dado, hindi pwede. Pauwi na si Kuya Isko eh. Baka maabutan niya akong wala dito. Magagalit na naman sa akin yun. Grabe ka na talaga sa akin, Iking. Nakakapagtampo ka na. Hindi ka na nga sumama sa akin ng isang araw na manghuli na sa lagubang eh. Tapos ngayon, hindi ka ulit sasama sa akin. Kaibigan pa ba kita? Umamin ka nga sa akin. Napangiwi si Iking sabay iling. Ang galing mo talaga mangonsensya eh no, Dado? O edi, tara na, payag ka na. Oo na. Pero sandali lang tayo ah. Oo naman. Bago sila umalis, mabilis na sinarado ni Iking ang pinto ng kanilang kubo at siniguradong nakalak yun. Tumingin siya saglit sa paligid at sandali siyang nag-alangan kung tama bang sumama siya kay Dado. Pero nang makita niya ang pananabik sa mukha ni Dado, ay napailing na lang siya at sumunod na lang siya rito, patungo sa bukana ng gubat. Pagkarating ni Iking at Dado sa bukana ng gubat, ay nakita nila ang maraming batang nagkukumpulan doon. Lahat ay sabik na pinapanood ang palabas ng payasong si Goyong. Hinila si Iking ni Dado sa unahan at doon sila naupo upang mas makita nila ang gagawin ng payaso. Sa pagkakataong yun ay ibang magic tricks ang ipinakita ni Goyong. May mga bulaklak na lumalabas sa mga kamay nito, mga barya na nagagawa nitong mapaglaho, at isang lobo na naging puting kalapati. Lahat sila ay pumapalakpak at tuwang-tuwa sa bawat magic trick na ipinapakita ng payaso. Maya-maya pa ay naglabas na naman si Goyong ng isang mansanas. Alam ni Iking na tapos na ang palabas ng payaso. Muling lumapit si Goyong sa mga bata. Tila tinatakam nito ang mga batang naroon sa hawak nitong mansanas, hanggang sa itinapat ni Goyong ang mansanas sa mukha ni Dado. Nakita ni Iking kung paano nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Oh! Nakikita ko na tuwan-tuwa ka palagi sa magic ko. Kaya para sa iyo na ang mansanas niya ito. Ano? Talaga? Maraming salamat sa iyo, Goyong. Malakas na tumawa si Goyong at muli itong tumayo sa harapan ng mga bata. Alam kong nabitin kayo sa aking palabas. Kaya may isa pa akong espesyal na magic trick sa inyong lahat. Biglang may lumitaw mula sa likod ng malaking puno ng balete na isang malaking kahon na halos kasinlaki ng tao. Kulay itim ang kahon. Tumayo si Goyong sa tabi ng kahon at isa-isang tumingin sa mga bata. Sino ang nais maging bahagi ng aking huling magic trick, mga bata? Agad na itinaas ni Dado ang isang kamay nito. Ako! Ako na lang, Goyong! Ako na lang ang piliin mo! Kung ganon, ikaw ang aking napili. Halika! Lumapit ka sa akin. Lalapit na sana si Dado kay Goyong, pero biglang hinawakan ni Iking ang braso ni Dado. May pagtatakang napatingin si Dado sa kanya. Dado, wag! Wag! Parang hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Ikaw naman, Iking, oo. Huwag ka mag-alala. Masyado ka naman matatakutin eh. Magic lang to. Hindi na napigilan ni Iking si Dado nang mabilis itong lumapit kay Goyong. Pinapasok ng payaso si Dado sa kahon. Nang makapasok sa kahon si Dado, ay isinarado yun ni Goyong. Sumayaw-sayaw si Goyong at ang galaw nito ay nakatatawa at nakaaaliw. Maya-maya pa ay biglang binuksan ni Goyong ang kahon at lahat sila ay nagulat nang hindi na nila nakita sa loob ng kahon si Dado. Imbis na matuwa ay kinabahan si Iking. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa payaso.
Teka, Goyong. Nasaan ang kaibigan kong si Dado? Nasaan na siya? Hindi sinagot ni Goyong ang tanong na yun ni Iking. Bagkus ay malakas pa itong tumawa. Tumalikod ang payaso at iniligpit nito ang mga gamit nito. Nagpaalam na ang payaso at mabilis na umalis. Dala ang mga gamit nito, maging ang malaking kahon, kung saan pumasok at nawala si Dado. Teka lang! Goyong! Ang kaibigan ko, nasan siya? Ilabas mo siya, Goyong! Sigurado si Iking na narinig siya ni Goyong, pero hindi siya nito pinansin. Patuloy lang yon sa paglakad ng palayo hanggang sa tuluyang nawala na ang payaso sa kanyang paningin. Luminga si Iking sa paligid at umasa siyang makikita niya si Dado kung saan, pero bigo siya. Kahit saan siya tumingin ay hindi niya nakita ang kanyang kaibigan hanggang sa nagsimula na si Iking na hanapin ang kanyang kaibigan na si Dado. Lumipas ang ilang minuto ng paghahanap ni Iking kay Dado, ngunit hindi niya pa rin ito nakita. At nang magsimula ng dumilim ang paligid, ay napilitan na si Iking na umuwi. Kinalma na lang niya ang sarili niya at inisip niya na hindi naman talaga nawawala si Dado dahil magic trick lamang ang ginawa rito ni Goyong. Inagabihan, habang kumakain ng hapunan sina Iking, ay dumating ang ina ni Dado. Umiiyak itong nagtanong kay Iking kung alam ba niya kung nasaan ang kaibigan niyang si Dado. Halos hindi makatingin si Iking sa nanay ni Dado. Alam niyang dapat niyang sabihin na nawala si Dado nung pumasok ito sa kahon na pagmamay-ari ng payaso na si Goyong, pero natakot siyang baka hindi siya nito paniwalaan. Pilit niyang inisip na baka nagtatago lang si Dado, pero alam niyang imposible yun. Pagkaalis ng ina ni Dado ay kinausap siya ng kanyang kuya Isko at sinabi nito na dapat ay mag-ingat na siya ng gusto dahil mismong kaibigan na ni Iking ang nawala. Labis na nakonsensya si Iking. Naisip niya na baka kung nagtagumpay siyang pigilan na pumasok si Dado sa kahon ng payaso ay baka hindi nawala ang kaibigan niya. At habang nakatitig siya sa kawalan, ay mas lalong tumindi ang hinala niya na baka may kinalaman si Goyong sa pagkawala ng mga bata sa baryo nila at sa iba pang baryo na malapit sa kanila. Isang gabi, habang natutulog si Iking, ay nagising siya sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam niya ay may kakaiba sa paligid at may kung anong gumagalaw sa paanan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang napakalaking salagubang na kulay ginto. Kumikinang ang katawan nun at meron yung malaking isang sungay. Sinubukan niyang abutin ang kakaibang salagubang pero bigla yung lumipad palayo. Dumapo ang salagubang malapit sa pinto ng kubo nila na parang nag-aanyaya na lapitan niya ito. Nagkaroon si Iking ng pagnanais na hulihin ang ginintuang salagubang. Maingat siyang tumayo upang hindi magising si Isko na humihilik sa tabi niya. Ngunit nang tumayo si Iking, ay biglang lumusot ang salagubang sa isang malaking butas sa dingding at lumipad palabas. Walang pagdadalawang isip na lumabas si Iking. Sa labas ay nakita niya ang gintong salagubang na lumilipad papalayo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong pumipilit sa kanya na sundan ito. Tila may mahiwagang kapangyarihan ang salagubang na humihila sa kanyang atensyon. Sinundan niya ang salagubang hanggang sa hindi niya na namalayang nasa loob na pala siya ng gubat. Huminto ang salagubang sa isang matandang puno at dumapo sa isang makapal na sanga. Mabilis na inakyat ni Iking ang puno hanggang sa abot na ng kamay niya ang ginintuang salagubang. Inunat niya ang braso niya, ngunit nang tuluyan niyang naikulong ang salagubang sa kanyang palad, ay bigla siyang nahulog sa sanga kung saan siya nakatapak. Isang matinding kirot sa likuran niya ang naramdaman ni Iking nang bumagsak siya sa lupa. Aray! Aray ko! Ang sakit ng balakang ko! Peste ka sa lagubang ka!
Ngunit nawala sa isip ni Iking ang sakit nang maramdaman niyang may matigas na bagay sa loob ng kanyang nakakuyom na kamay. Sigurado siya na ang ginintuang salagubang ang naroon. Tumayo si Iking. Nang buksan niya ang kanyang palad ay hindi salagubang ang nakita niya, kung hindi isang maliit na batong kulay itim, makinis at tila may kakaibang kislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hala, paanong nasan yung salagubang? Napatingin siya sa sanga kung saan dumapo ang ginintuang salagubang, pero wala na ito roon. Labi siya nagtaka dahil sigurado siya na nahuli niya ang salagubang, pero bigla na lang naging isang kakaibang bato ang nasa kanyang palad. Natigilan si Iking nang mula sa kung saan ay nakarinig siya ng isang kaluskos. Kumabog ang dibdib niya, pero hindi niya napigilan ang sarili na sundan ang tunog. Tahimik na naglakad si Iking at tinuntun niya ang direksyon ng kaluskos. Sa pagitan ng mga puno, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Goyong, ang payaso. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang batang lalaki na humahagulgol habang mahigpit na hawak sa braso ng payaso. Halos mabuwal si Iking sa nakita. Ang bata ay si Raul, isa sa mga batang madalas niyang makitang naglalaro sa kalsada. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno at mula roon ay nagmasid siya. Napansin niyang ang dating masayang anyo ng payaso ay unti-unting nagbago. Ang malalaking mata nito ay nanlilisik at lumaki ang bibig nito na halos umabot na sa magkabilaan nitong tenga. Nakita niya ang matutulis na ngipin nito na parang malalaking pangil ng lagari. Naging itim ang balat ng payaso at sa isang kisap mata ay nag-anyong halimaw ito. O baka mas tamang sabihin na anyong aswang. Malakas na sumigaw ang bata nang ngumanga ng malaki ang aswang. Ngunit ang sigaw na yon ay nilamon nang isinubo ng aswang ang ulo ng bata gamit ang napakalaki nitong bibig. Akala mo ay isang ahas na nilulun ng buo ng aswang na payaso ang batang lalaki. Nanigas si Iking, para siyang binabangungot habang gising. Biglang lumingon si Goyong sa direksyon niya at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Halos hindi makahinga si Iking hanggang sa mabilis siyang tumakbo palayo sa aswang. Ramdam niyang sinusundan siya ng aswang na payaso. Narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran niya at ang matinis at nakakakilabot nitong pagtawa sa likuran niya. Hindi niya naisip kung saan siya papunta. Ang mahalaga ay makalayo siya at makaligtas. Sa wakas ay nakalabas na ng gubat si Iking. Mas lalo niyang binilisan ng pagtakbo hanggang sa nakakita siya ng nag-iisang kubo. Walang pag-aalinlangan siyang kumatok ng malakas sa kubong yun. Tao po! Tao po! Pakiusap po, tulungan niyo po ako! May aswang po na umahabol sa akin! Tao po! Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumitaw. Maputi na ang buhok nito, kulubot ang muka, matalim ang mga mata nito na para bang alam na nito kung anong panganib ang nasa labas. Agad siyang pinapasok ng matandang lalaki at isinara nito ang pinto. Mabilis na kumuha ito ng isang bagay mula sa isang kahon. Mistula yung isang agimat at isinabit yon ng matandang lalaki sa itaas ng pintuan. Nang masanay ang paningin ni Iking sa loob ng kubo, ay dun niya napagtanto kung nasan siya. May nakasabit na buntot ng pagi sa dingding. Sa isang estante naman ay merong mga bote ng langis at tuyong dahon. Walang duda, nasa bahay siya ng albularyo ng kanilang baryo na si Mang Densyo. Matagal na niyang kilala ang matanda. Dito sila madalas nagpupunta tuwing may sakit siya. Kilala siya ni Mang Densyo, kaya kahit paano ay gumaan ang loob niya. Kayo ho pala yan, Mang Densyo. Salamat po at pinapasok niyo po ako.
Ano bang nangyari sa'yo? At mukhang takot na takot ka. Mang Densyo, si Goyong po. Yung payaso. Aswang po siya. Goyong! Yung dugyot na payaso na nagbibigay ng libreng palabas sa mga bata. Opo, nakita ko po mismo. May kasama po siyang bata sa gubat. Tapos, nilabon niya po ng buo yung bata. Huwag ko pa pinagdududahan ng payasong yon. Hindi ko lang masabi kanino man dahil wala akong patunay. Lagi ko yung nakikitang may kasamang mga bata. Lagi rin akong may napapansing kakaiba sa mga kilos niya. Napalunok si Iking. Kung ganun, ay tama nga ang hinala niya. Si Goyong nga ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata sa kanilang baryo. Napaupo siya sa isang sulok ng kubo. Ngunit nang marinig nila ang kaluskos sa labas, ay muling napatayo si Iking. Mang Densyo, nasa labas po siya. Ang payasong aswang. Ngunit kalmado lang ang matanda. Itinaas nito ang kamay at itinuro ang agimat na isinabit nito sa itaas ng pintuan kanina. Huwag kang mag-alala, bata. Relax ka lang. Hindi siya makakapasok dito. Protektado ang kubo ko laban sa mga aswang. Pero ikaw, bakit ka ba nasa labas pa ng ganitong oras? Alam mo namang marami ng batang nawawala sa baryo natin. Kasi po, sinundan ko po yung ginintuang sa lagubang hanggang sa napunta na po ako sa gubat nang hindi ko alam. Pero imbis po na sa lagubang ang nahuli ko, isang bato po ang nakuha ko. Ibinuka ni Iking ang palad niya upang ipakita kay Mang Densyo ang batong nakuha niya. Napansin niya ang panlalaki ng mga mata ng matanda nang makita nito ang bato. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang bato. Maingat yung tinignan ni Mang Densyo at saka muling ibinalik sa kanya. Bata, napakaswerte mo. Hindi mo ba alam kung ano ang nakuha mo? Hindi ko po alam eh. Ano po ba ang batong to? Matagal ko nang hinahanap ang batong yan. Pero napakaswerte mo talaga. Dahil walang hirap mo yang nakuha. Hindi yan isang bato, kundi isa yang mutya. Yan ang mutya ng salagubang. Napalunok si Iking. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Mang Densyo. Pero ramdam niyang may malaking bagay siyang nadiskubri. Isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng kanyang buhay at ng kanilang baryo. Ang mutya ng salagubang ay hindi basta-bastang mutya. Isa itong makapangyarihang agimat, Iking. Kapag nasa iyo to, magtataglay ka ng kakaibang lakas. Ang katawan mo ay magiging matibay na parang meron kang baluti na kahit na ang pinakamatalim na itak ay hindi ka magagawang sugatan. Gaya po ng salagubang? Tama ka. Magagamit mo ang mutya na yan para labanan ng mga aswang na siyang dahilan ng pagkawala ng mga bata dito sa ating baryo. Napalunok si Iking habang nakatingin sa mutya na nasa kanyang mga kamay. Parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ng matanda na siya ay magkakaroon ng isang kapangyarihan. Pero Mang Densyo, hindi ko po kayang makipaglaban sa aswang eh. Kung gusto nyo, kunin nyo na lang po itong mutya ko. Kayo na lang po ang gumamit. Hindi ito ganun kasimple, Iking. Ang kapangyarihan ng mutya ay maaaring mawala kung hindi ikaw ang gagamit. May dahilan, Iking, kung bakit nagpakita sa iyo ang ginintuang salagubang. Malakas ang kutob ko. Ikaw ang pinili nito magtaglay ng mutya. Baka ikaw na ang pag-asa ng baryo natin para mahinto ang pagkawala ng mga bata at pamimeste ng aswang. Hindi agad nakasagot si Iking. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya maisip ang dahilan kung bakit siya ang napiling mangalaga sa isang makapangyarihang mutya
na gaya nun. Kapag nakauwi ka na, dasalan mo ang mutya na yan. Ibulong mo dito ang nais ng puso mo. Huwag mong hahayaang mawala ito sa'yo. Dapat ay palagi mo itong dala. Pero Mang Densyo, bata pa po ko ah. Paano ko po lalabanan ng isang aswang? Nagkakamali ka. Hindi ka nalang basta bata, Iking. Isa kang batang may tangan ng mutya ng salagubang. Ang mga tagapagbantay ng mutya ay may kanya-kanyang paraan at kwalifikasyon sa pagpili ng magmamay-ari nito. Sigurado ko na may nakita ang bantay ng mutya na yan sa'yo na hindi mo nakikita. Maniwala ka lamang sa iyong sarili, Iking. Tumahimik si Iking. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanya, ay unti-unting sumiksik sa isipan niya ang mga sinabi ni Mang Densyo. Napatingin siya sa mutya at sumagi sa isip niya si Dado na hanggang sa sandaling yun ay nawawala pa rin. Naisip niya na paano kung buhay pa ang kaibigan niya at meron pang pag-asa upang mailigtas niya ito. Kung totoo ang kapangyarihan ng mutya at kung talagang siya ang pinili nito, ay baka yun na ang pagkakataon niya upang mailigtas si Dado at ang iba pang mga batang nawawala. At higit sa lahat, ay matuldukan na ang takot na bumabalot sa kanilang baryo. Madaling araw nang ihatid si Iking ni Mang Densyo sa kubo nila. Pareho silang walang imik habang naglalakad. Ngunit ramdam ni Iking ang bigat ng responsibilidad na dala niya dahil sa tanga na niya ang mutya ng salagubang. Mahigpit niyang hinawakan ng mutya ng salagubang na nasa kanyang bulsa. Pagdating nila sa bahay ni Iking, ay nagpaalam na si Mang Densyo. Matapos yun, ay marahan niyang binuksan ng pinto at sumilip sa loob. Tulog pa rin si Isko at malakas pa rin ang paghilik nito. Nagpasalamat siya dahil alam niya na hindi napansin ng kanyang kapatid na lumabas siya ng bahay nila. Pumasok na si Iking at maingat niyang isinarado ang pinto ng kanilang kubo. Bumalik siya sa pagkakahiga sa tabi ng kanyang kuya Isko habang ramdam niya pa rin ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi na nagawang makatulog ni Iking. Nakita na lang niya na bumangon na ang kanyang kuya Isko nang medyo sumisikat na ang araw. Nang magsimula ng magluto ng almusal nila si Isko, ay bumangon na rin si Iking para tulungan ang kanyang kuya. Nagulat ang kanyang kuya Isko pero natuwa ito sa pagtulong na yon ni Iking. Bihira lang kasing magpusang tumulong si Iking sa kusina. Habang abala sila sa paghahanda, pilit na inaalala ni Iking ang lahat ng sinabi ni Mang Densyo tungkol sa mutya. Pagkatapos mag-almusal, ay nag-asikaso na ang kanyang kuya Isko para pumasok sa pabrika. Matapos yun, ay nagpaalam na ito kay Iking at agad na umalis. Nang makaalis na ang kapatid ni Iking, ay nagsimula siyang maghanap ng matibay na tali at kapirasong tela. Nakatagpo siya ng tela sa isang lumang kahon at ginupit niya yon sa tamang sukat. Maingat niyang ibinalot ang mutya ng salagubang gamit ang lumang tela. Tinalian niya yon at itinali sa bewang niya na parang sinturon. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang bumulong sa mutya. Mutya ng salagubang, kung ako talaga ang pinili mo, tulungan mo akong mailigtas ang kaibigan kong si Dado at ang iba pang mga bata. Tulungan mo akong wakasan ng kasamaan ng payasong aswang na yun para bumalik na ang kapayapaan dito sa aming baryo. Tulungan mo ko, mutya ng salagubang. Narinig niya ang bagyang pag-ihip ng hangin sa labas na para bang sumagot ang mutya sa kanyang mga sinabi. Matapos yun, ay hindi na nag-aksaya ng oras si Iking. Lumabas siya ng bahay nila at nagsimulang maglakad-lakad upang hanapin si Goyong. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa bukana ng gubat kung saan palaging nagbibigay ng libreng palabas ang payaso. Hanggang sa bandang hapon ay naabutan niya si Goyong doon na nagtatanghal sa harap ng mga bata. Nagtago si Iking sa likod ng isang puno.
habang pinapanood ang masayang palakpakan ng mga bata sa iba't ibang magic tricks na ginagawa ni Goyong. Matapos ang palabas ay naglabas ng isang mansanas ang payaso at inabot nito yon sa isang batang babae na nasa harapan. Agad yung kinuha ng bata at masaya nitong kinagatan ang mansanas. Hindi inalis ni Iking ang mata sa batang pinagbigyan ni Goyong ng mansanas. Napagtanto niya na kung sino ang bibigyan ng payaso ng mansanas ay yun ang susunod nitong kukunin. Sa pagharap ng batang babae na may hawak na mansanas ay napagtanto niya na si Duda yun, na anak ng tindera ng isda sa baryo nila. Nanlamig ang katawan ni Iking. Alam niya ang ibig sabihin nun. Si Duday ang susunod na magiging biktima ng aswang na payasong si Goyong. Tahimik na lumayo si Iking, ngunit sa kanyang isipan ay buo na ang kanyang desisyon na ililigtas ang mga batang kinuha ni Goyong at panay ang dasal niya na sana ay buhay pa rin ang matalik niyang kaibigan na si Dado at ang iba pang mga bata. Pagsapit ng hapon ay dumating na ang kanyang kuya Isko mula sa maghapong pagtatrabaho sa pabrika. Nang pumasok ito sa kubo nila, ay agad na napansin ni Iking ang dala ng kapatid niya na isang galon na kulay pula. Hindi yun kalakihan, pero mukhang bigat na bigat ang kanyang kuya Isko. Ibinaba nito yon sa isang sulok ng kubo. Kuya, ano yung dala mo? Gasolina ba yan? Hindi yan gasolina. Lason yan sa daga. Aanin naman natin ang lason sa daga, kuya. Saka saan mo nakuha yan? Sa pabrika, hindi na raw kailangan kaya hiningi ko na lang. Sayang naman kung itatapon lang. Saka balak kong ibenta yan. Hindi ba marami sa mga tao rito ang may problema sa pamimeste ng mga daga? Mapagkakakitaan din natin yan. Kaya ikaw, wag mo yang pakikialaman ha. Lason yan, Iking. Lason! Oo, kuya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko gagalawin yan. Nang magtungo si Kuya Isko niya sa banyo na nasa likod ng kubo, ay napatingin si Iking sa galon. Hanggang sa unti-unting nabuo ang isang ideya sa utak niya. Alam niyang kahit may tangan siyang mutya, ay hindi pa rin siya sigurado sa kung gaano kalakas si Goyong. Pero kung magagamit niya ng tama ang lason sa daga, sa payasong aswang, ay baka magkaroon siya ng pagkakataong tapusin na ang kasamaan nito. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Iking sa papag habang pinakikiramdaman ang mahihinang hilik ni Isko. Alam niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang kuya, kaya oras na para kumilos siya. Marahang bumangon si Iking at ginawa niya ang lahat upang hindi siya lumika ng kahit na anong ingay. Kinuha niya ang itak na nakasandal sa dingding at sa kanilapitan ang galon ng lason sa daga na itinabi ng kanyang kuya Isko sa isang sulok ng kubo. Pumikit siya ng mariin at inisip niya na kailangan niya yung gawin. Lumabas ng kubo nila si Iking. Nagtungo siya sa gilid ng kubo at doon niya binuksan ang galon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya bago niya ibinuhos ang malamig at matapang na likido sa kanyang katawan. Inakala niyang magiging mahapdi yun, pero wala siyang naramdaman na kahit na ano. Para lang siyang nagbuhos ng tubig sa katawan niya. Doon niya napagtanto na dahil yun sa mutya ng salagubang na nagbigay ng proteksyon sa kanyang buong katawan. Hala, mukhang totoo nga ang kapangyarihan ng mutya ng salagubang. Mukhang hindi ako mahihirapan na labanan ng payasong aswang na yun. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Duday. Nagtago siya sa likod ng isang puno at naghintay. Pinakiramdaman niya ang paligid at hinanap niya ang anumang senyales ng presensya ni Goyong. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita niya ang pagbukas ng pinto ng kubo ni Duday. Napabulagat siya nang makita ang batang babae na hawak ang mansanas na ibinigay ni Goyong dito kanina. Pero ang mas nagpahindik kay Iking ay ang itsura ni Duday. Nakatulala ito at parang wala sa sarili. Mula sa kadiliman, lumitaw si Goyong. Dahan-dahan itong lumapit kay Duday.
sa kamarahang hinawakan ang kamay ng bata. Hindi man lang pumalag si Duday hanggang sa tuluyan na itong sumama sa payasong aswang. Napalunok si Iking at tahimik niyang sinundan ang dalawa. Dumaan sila sa makitid na daan papunta sa kakahuyan. Ramdam ni Iking ang malamig na hangin ng gabi na dumadampi sa kanyang balat, pero hindi niya yun alintana. Ang mas matimbang sa kanya ng mga oras na yon ay ang kaba at ang katanungan kung kaya ba niyang iligtas ang mga bata mula sa mga kamay ni Goyong. Matapos ang ilang minutong pagsunod, nakita ni Iking na pumasok si Goyong at Duday sa loob ng isang kuweba na noon lang niya nakita sa gubat na yon. Humigpit ang hawak ni Iking sa itak. Pumasok siya sa kuweba at nangapa siya sa dilim. Kada hakbang niya ay mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya, anumang sandali ay bigla na lamang susupot si Goyong sa harapan niya. Habang lumalalim si Iking sa loob ng kuweba, ay lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang bawat takbang niya ay sinasalubong ng malamig at malagkit na simoy ng hangin. Nang marating niya ang dulo ng kuweba, ay napahinto siya. May ilang sulunang apoy sa gilid, kaya nakita niya kagad si Goyong na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha nito ay bahagyang natatakpan ng anino, pero ang nakakakilabot nitong ngiti ay kitang-kita niya. Napakatapang mo para sundan ako rito, bata. Hindi mo alam na sa ginawa mong ito ay parang itinulak mo na ang sarili mo sa kamatayan. Ilabas mo ang mga batang kinuha mo, Goyong! Dahil kung hindi, mapipilitan akong labanan ka! Masyadong malakas ang loob mo para sa isang batang paslit. Sa isang iglap, biglang nagbago ang itsura ni Goyong. Napangiwi si Iking habang nakikita niya kung paanong dahan-dahang lumaki ang bibig ng payaso. Bumuka yun ng napakalapad. Tumalim ang mga ngipin nito. Ang mga mata nito ay naging kulay pula at mas lumaki ang katawan nito. Maging ang mga kuko nito ay humaba na parang mga patalin. Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, bata! Mabilis na sumugod ang payasong aswang kay Iking. Sa isang kisap mata ay nasa harapan niya na ito. Iniumang nito ang matutulis nitong pangil sa leeg niya, pero naiharang kagad ni Iking ang kanyang braso. Ngunit kapwa sila nagulat nang hindi bumaon sa balat ni Iking ang mga ngipin ng aswang. Pinakawalan siya ng aswang at umatras ito. Paano nangyari yun? Bakit hindi ka tinablan ng mga ngipin ko? Napatingin si Iking sa kanyang braso. Hindi man lang siya nagalusan. Doon niya naalala ang mutya ng salagubang na nakasabit sa kanyang bewang. Dahil doon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob para umatake. Malakas na sumigaw si Iking at sumugod siya kay Goyong. Sinaksak niya ang itak sa tiyan nito. Napaluhod ang aswang habang hawak nito ang sugat nito sa tiyan na may lumalabas na malapot at maitim na dugo. Nanggagalaiti ito sa galit habang nakatingin kay Iking. Muling sumugod si Goyong. Sinubukan itong kagatin si Iking sa leeg, pero gaya na nangyari noong una ay hindi pa rin bumaon ang mga ngipin nito sa balat niya. Ramdam ni Iking ang init na nanggagaling sa mutya ng salagubang. Dumadalo yun sa bawat himaymay ng kanyang ugat at laman. Hindi nagtagal ay mas lalong nag-apoy ang tensyon sa loob ng kuweba. Nagpalitan na ng pag-atake sina Iking at ang payasong aswang. Ngunit sa isang iglap, nasunggaban ni Goyong ang braso ni Iking. Gamit ang lakas nito ay inihagi siya nito patungo sa matitigas na batuan. Umikot ng ilang beses si Iking sa ere bago bumagsak sa batuan. Nakita niyang gumulong palayo ang kanyang itak hanggang sa napagtanto ni Iking
na yun na ang tamang oras para maisagawa niya ang kanyang plano. Nagkunwari si Iking na nasasaktan. Marahan siyang gumalaw at nagkunwaring hirap na hirap bumangon. Aray! Ang sakit ng likod ko! Tama na! Tama na, Goyong! Suko na ako! Hindi na ako lalaban! Tama na! Suko na ako! Ano, bata? Akala ko ba malakas ka? Bakit parang hindi ka na makalaban ngayon? Hindi ko alam kung anong mahika ang meron ka at hindi kita makagagdagan. Ayaw tumalab ng mga pangil ko sa'yo. Pero sigurado kong kapag kinain kita ng buo, tapos na ang laban natin. Mabilis na lumapit ang payasong aswang kay Iking at ibinuka nito ang napakalaki nitong bunganga. At doon, nakita ni Iking ang isang nakapangingilabot na talawin. Napakadilim ng loob ng bunganga ni Goyong na parang wala yung hangganan. Ang gilid ng bunganga ay nababalot ng maiitim na ugat na gumagalaw. Ang dila nito ay mahaba, basa at parang ahas kung gumalaw. Ang loob ng lalamunan nito ay may mahahabang pangil na nakausli, animoy patibong na nakahanda sa sino mang mahuhulog doon. At mula sa kaloob-looban ay may lumabas na masangsang na amoy ng nabubulok na laman. Mga labi ng hindi mabilang na biktimang mga bata na nalunok na nito noon. Hinayaan ni Iking na lamunin siya ng buong buo ni Goyong. Walang kahirap-hirap siyang nilulun nito ng buo. Naramdaman niya ang dulas at lagkit ng loob ng bibig nito. Binalot siya ng malapot at malamig na laway ng aswang. Nasikil siya ng masikip na espasyo ng lalamunan nito. Nahirapang makahinga si Iking pero hindi siya natinag hanggang sa bigla siyang niluwa ni Goyong. Bumagsak si Iking sa lupa habang ang payasong aswang naman ay nagpakawala ng sunod-sunod na pagsusuka. Nakatukod ang mga kamay nito sa lupa habang lumalabas sa bibig nito ang malagkit at berdeng likido. Umagiyak ka! Anong ginawa mo sa akin? Wala naman! Naligo lang ako ng lason sa daga! Nanlaki ang mga mata ng payasong aswang. Alam ni Iking na ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis niyang dinampot ang itak sa lupa at lumapit kay Goyong na halos hindi na makatayo. Malakas na sumigaw si Iking at buong lakas na tinaga niya sa leeg ang payasong aswang. Sa lakas ng pagkakataga ni Iking at talim ng itak ay lumipad sa kung saan ang ulo ni Goyong. Bumagsak ang katawan nito at alam ni Iking na nagawa na niyang manalo sa laban na yon. Patay na ang payasong aswang. Hingal na hingal si Iking habang nakatingin sa wala ng buhay na katawan ng aswang na minsan ay nagdala ng takot sa kanilang baryo. Napatingin siya sa kanyang bewang kung saan nakasabit ang mutya ng salagubang. Maraming salamat sa iyo, mutya ng salagubang. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong patay na ako ngayon. Huminga ng malalim si Iking. Alam niyang tapos na ang laban niya sa payasong aswang, pero hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kailangan pa niyang iligtas ang mga batang kinuha ni Goyong. Sinuyod ni Iking ng tingin ang bawat sulok ng kuweba. Malakas ang pakiramdam niya na naroon ang mga batang kinuha ng payasong aswang. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng maihinang pagsigaw. May umiiyak at humihingi ng tulong. Napansin niya ang isang malapad na bato sa gilid at sigurado siya na sa ilalim nun nagmumula ang mga sigaw. Nilapitan niya ang malapad na bato. Hinawakan ni Iking ang mutya ng salagubang sa kanyang bewang at hinayaan ang kapangyarihan nito na dumaloy sa kanyang buong katawan.
lalo siyang lumakas at sa isang iglap, dinakma niya ang bato at buong lakas niya yung itinulak. Nang maalis niya ang malapad na bato, ay doon niya nakita ang isang malaking butas sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Iking. Kinuha niya ang isang sulunang apoy at pumasok siya sa butas. Isang mahabang lagusan ang bumungad sa kanya. Walang pagdadalawang isip na tinahak niya ang lagusang yon hanggang sa makarating sa dulo ng lagusan. At doon, nakita niya ang mga bata. Nakakulong ang mga bata sa isang kulungan na gawa sa kawayan. Marurumi ang damit ng mga bata at mukhang nangihina na. Iking! Iking! Iking, ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Iking nang makita niya ang kaibigan niyang si Dado. Agad niya itong nilapitan. Dado! Dado! Salamat sa Diyos at buhay ka pa! Gamit ang lakas ng mutya ng salagubang, ay madaling nasira ni Iking ang kulungan. Magkakasabay na lumabas ang mga bata. Nang makalabas si Dado, ay agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Matapos yun, ay masaya itong tumingin sa kanya. Buti na lang, Iking, at nahanap mo kami. Sinundan ko si Goyong, Dado, kaya nalaman ko na dito niya dinadala ang mga batang kinukuha niya. Si Goyong, nasan siya? Nasaan ang aswang? Wala na siya, Dado. Pinatay ko na siya. Pinatay ko na siya, Dado. Ligtas na tayo. Ano? Ikaw ang pumatay sa kanya? Pero paano? Saka na lang ako magpapaliwanag, Dado. Kailangan na muna natin makaalis dito. Matapos yun, ay iginiya ni Iking ang lahat ng batang naroon palabas ng kuweba. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan nang nakalabas ang lahat ng bata at nagsimula na silang maglakad palabas ng gubat. May ngiti sa labi ni Iking dahil alam niyang makakauwi na ang mga batang yon sa kanilang mga pamilya. Matapos na mailigtas ni Iking ang mga bata sa payasong aswang, ay mabilis na kumalat sa buong baryo ang ginawa ni Iking. Pinuri siya ng mga nakatatanda, hinangaan ng mga kabataan, at higit sa lahat, ipinagmalaki siya ng kanyang Kuya Isko. Natuto na ring tanggapin ng kanyang Kuya Isko ang pakikipagkaibigan ni Iking kay Dado. Ngunit alam ni Iking na hindi pa ron natatapos ang lahat. Alam niyang marami pang tulad ni Goyong ang nagtatago sa dilim at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Kaya sumailalim siya sa masusing pagsasanay sa ilalim ni Mang Densyo upang mapaghusay pa ang kanyang lakas, bilis at paggamit sa kapangyarihan ng mutya ng salagubang. Bilang tagapagtanggol ng kanilang baryo laban sa masasamang elemento at maging sa mga aswang.